Tuloy tayo sa Bible study sa very interesting na topic po na ito about spiritual warfare and deliverance. So napakarami pong entry point ang mga demonyo at si Satanas. So actually ang title po nito topic natin under ng spiritual warfare is doorways, entry points for demonic bondage. Yan po ang title, At tinalakay natin nitong mga nakaraang araw yung dalawang entry points, Ang isa yung personal sins, yung hidden sin, na hindi natin i-confess sa Panginoon. Entry point po 'yan. At ang pangalawa, yung ancestral sins or yung generational curses na tinatawag. Yan po tinalakay natin. At bibilisan na natin kasi napakarami po nitong entry point na ito. Ano pa ito 16. Para after this, may iba naman tayong tatalakayin. Hanggat hindi sinasabi ng Panginoon na stop on spiritual warfare and deliverance, yan po ang magiging topic natin. So, kasi bihir-bihira po ang nagtatopic niyan. Nitong topic na ito. At gayon din, hindi lahat ng Kristiyano nagsasabi si Kristiyano ay naniniwala sa spiritual warfare and deliverance. So, praise God. Nice to see you again, mga kapatid. At hintay-hintay natin yung iba. Samantalang tayo po ay manalangin na, para dire-diretso tayo. Heavenly Father, marami po salamat sa gabi ito sa aming pag-aaral ng isalita. Tinatalakay po namin ang doorways or entry points for demonic bondage. Ang dalangin po namin magliwanag po sa aming mga puso ang mga kapahayagan na ito at ang mataas, Panginoon, ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Marami po salamat, O Diyos, na hindi ka nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Marami po salamat sa iyo pong biyaya, sa iyo pong kagandahang loob, Panginoon. Marami po salamat na sa iyong pangalan, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Marami po salamat, Panginoon. Thank you, Father God, for your loving kindness, for your goodness. Thank you for healing your people in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. At dalayan po namin kung meron mang under ng demonic deception, demonic delusion, demonic obsession, demonic oppression, or even demonic possession, you will set them free, Lord. You will heal them and bring deliverance sa kanilang mga buhay. At ang mga demonyo, Panginoon, ay magsisisuko sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. That in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that you are Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sinabi mo rin sa iyong salita that in your name we will cast out demons. Sinabi mo sa Mark chapter 16 verse 17. Natataglayin ito na tanda or isa sa mga signs or authority and power of the believers, that is to cast out demons and to destroy the works of those demonic spirits. Maraming po salamat, Panginoon. At we declare the goodness of the Lord. We declare blessing sa lahat ng mga kasama namin sa Bible study. And even after this recorded video, may pasa po namin sa maraming mga kapatid, mga pastor, mga kamag-anak, mga kaibigan, upang maintindihan nila ang napakahalagang mga bagay dito, Panginoon. Maraming po salamat. And tonight, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations. Clothe us with the armor of light. And Father God, we destroy all those demonic spirits na pinaplano ni Satanas na i-assign sa bawat pamilya na mga nanonood, nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming po salamat, Panginoon. Lahat ng paraan gagawin ni Satanas
to hinder this Bible study, sapagkat ito po ay revelation, ang mga sikreto ng away, ini-expose po namin at itinatas namin ang makapangyarihan pangalan ni Jesus laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Maraming po salamat, Panginoon, for anointing us, covering us with your precious blood, protecting our family and loved ones. Habang kami po ay nag-aaral ng salita, even after this Bible study, we are under your divine protection. We are surrounded with your favor like a shield, and we are clothed with the armor of God, even lahat ng members ng aming pamilya, Panginoon. Mula sa authority figures, mula sa magulang, mga lolo, nanay at mga anak at mga po. Thank you for covering, protecting our loved ones, our family, in the name of the Lord Jesus Christ, and even our friends, Lord, will be under your protection as we declare the goodness of the Lord sa kanilang buhay during prayer time. Maraming po salamat, Panginoon. All glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, amen. So, praise God. Alam niyo itong topic nito, sa karanasan ko, sa mahaba ko karanasan, almost 40 years in the ministry. Every time na i-discuss ito pong topic about spiritual warfare deliverance, gumagawa ng paraan ang mga demonyo to hinder the Bible study or to distract Bible study pagkapatungkol sa mga kaaway natin, ano. At yung mga cessationist brethren natin, ano, mga kapatid din naman natin sa pananampalataya, yung mga cessationist, yung mga hindi naniniwala na meron pang gifts of the Spirit, hindi naniniwala na meron pang gifts of healing and miracles, at meron pang all those 9 gifts of the Spirit, ano, nire-reject nila yan, hindi nila pinaniniwalaan. Ano yun? Speak in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirits, gift of faith, gifts of healing, gift of workings of miracles, yung siyam na gifts of the Holy Spirit, nire-reject nila yan. No? At yung wala na rin daw pagka-cast out ng demonyo. Nako, ang laking advantage yan kay Satanas at sa kanyang kaharian. So, maniwala kayo na wala nang, hindi na tayo pwede mag-cast out ng demonyo dahil wala na raw demonyo, defeated na raw si Satan. No, defeated na sila, pero sila ay parang mga tulisan na nakakatakas o nakalaya pa. Ano, hinihintay ng Panginoon yung judgment day para sa kanila. Ang tanong nga, bakit hindi pa husgahan ng Panginoon? Ipagtatapong agad sa lake of fire. Una-una si Satanas at ang mga demonyo at mga fallen angels. Hindi po pwede kasi babalik tayo kasi doon sa unang natalakay natin to. No? Bigyan ko lang kayo ng kaunting liwanag dito. Kasi alam naman natin na si Satanas, nakuha niya si Adam and Eve. Ano? At lahat ng pinanganak kay Adam and Eve ay nagmana ng kalikasan ng pagiging makasalanan. No? Yung epekto ng kasalanan nila, naka-epekto sa buong mundo, maging sa kalikasan, affected, maging sa atin, no, nagkaroon tayo ng kamatayan, ang tao magkakasakit, ang tao ay tatanda, ang tao ay mamamatay, lahat ng yan ay epekto ng kasalanan ng unang magulang natin. No? Ngayon, si Adam and Eve, sapagkat nakuha ni Satanas, kusang sumama sila kay Satanas, kaya yung lahat ng pinanganak kay Adam and Eve, merong tinatawag na sinful nature or meron tayong DNA ni Adam and Eve. Ano? Yung DNA niyan ay sa ating dugo ay DNA ng pagiging makasalanan dahil minana natin yung kasalanan magulang natin. At kaya the whole generations, sakit pakinggan, ano? Pero kapag hindi po ang isang tao hindi pa na born na pinapanganak sa kaharian ng Diyos, ay siya ay anak pa rin ng Diablo, ano? Kasi nga nakuha ni Satanas si Adam and Eve, no? Kaya the whole generation nagmana kung ano yung napapunta kay Adam and Eve. Pinamana ni Satan yung kanyang sinful nature, no?
Kaya yung sinful nature na kay Adam and Eve, pinamana naman sa lahat ng mga anak at mga ina po sa lahat ng buong generation. Kaya ang solusyon ng Diyos to remove this curse, sa buhay ng mga namatay, at tayo pag namatay, lahat diretso tayo sa impyerno at sa judgment day, after that hell, experiencing torture in hell, pag dumating yung judgment day, yung tinatawag Great White Throne Judgment, na lahat na namatay na itatapos sa lake of fire ay haharap sa Diyos, sa Great White Throne Judgment, including sa Satan, demons, and all fallen angels. And then, i-declare ng Panginoon ang kasalanan at ang kahatulan sa lahat na nagkasala, and then they will all be thrown into the lake of fire. Iba yung hell, nasa ilalim ng mundo yung hell, at temporary lugar yon, kulungan ng mga kaluluwa o espiritu na wala sa Diyos o walang kaligtasan. Then pagdating judgment day, ililipat pa doon sa lake of fire. That will be for eternity, sa buong eternity, forever and ever. Ako, napakahirap po, no? Kaya solusyon ng Diyos, all people must experience the new birth or regeneration, or kung tawagin ay born again, sapagkat sa born again experience or regeneration or sa new birth into the kingdom of God, dito ay pinapanganak tayo sa Espiritu at inaalis ng Panginoon yung satanic fallen nature, yung Adamic fallen nature, inalis ng Panginoon sa mga na-born again. At pinalitan tayo ng bagong kalikasan. Bagong puso, bagong kalikasan, bagong espiritu, pinanganak ng ating espiritu sa kaharian ng Diyos, and we are now children of God. And if children of God, we became joint heir together with Christ. Romans chapter 8 verse 17. At tayo po ay maghahari kasama ni Jesus forever and ever. Romans chapter 5 verse 17. At ganyan din sa Revelation chapter 3 verse 21, ang sabi ng Panginoon, ang magtagumpay, manatili hanggang wakas, bibigyan ko ng pagkakataon na umupo sa aking trono, gaya ko naman na naupo sa trono ng Ama. Ang trono ni Jesus ay trono ng hari. Ibig mo sabihin, Panginoon, uupo kami sa trono ng hari. Yes. Mapalad tayo mga kapatid sapagkat hindi na tayo makakasama sa lake of fire. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Kaya wag lang kayo aalis sa kamay ng Panginoon. Hindi mawawala ang kaligtasan. Sabi nga sa John chapter 10, walang makapag-aalis sa inyo sa aking kamay. Sabi ng Panginoong Jesus, walang makapag-aalis kayo sa kamay ng Diyos, ng Ama. Meaning we are under the hands of God, under His protection, covering us with this divine presence, power, and protection. And we are in the hands of God, nasa kami tayong Panginoon. Okay. Sabi nung iba, doctrine ng Calvinism and Reform, hindi na raw matatanggal yung salvation sa atin. Ano man mangyari, hindi na tayo pupunta sa impyerno, ano man kasalanan, kahit mag-backslide kasi ay tayo ay naging elect, ay that is not true. Sapagkat ang katwiran nila, sinabi ng Panginoon, wala makapag-aalis sa inyo sa akin kamay. So, hindi maalis sa salvation. Hindi nga maalis, ang hindi makapag-aalis sa kamay ng Panginoon, yung mga tupa niya, hindi pwedeng galawin o alisin ni Satanas sa kaligtasan, at hindi rin aalisin ng Panginoon ang kaligtasan as long na you are serving God, loving God, serving Him faithfully, you are in the hands of God, at walang makapag-aalis ng salvation sa atin. Hindi tayo pwedeng basta galawin ni Satanas. We are under God's protection, because we are in the hands of God. Pero the truth is, another truth is, ang tupa, pwedeng kusang umalis sa kamay ng Diyos. Lumundag, umalis. Kung yan ang choice nila. At sila'y mapapahamak forever. Kaya dyan tayo winawarningan ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5. Winawarningan niya ang church sa Galatia for the second time. Sa verse 19 hanggang 20, sinabi doon ang mga carnality o mga kasalanan sa laman, na sabi niya,
lahat ng gumagawa ng ganitong kasalanan sa laman, no? Pagsamba sa Diyos sa paglalasing, pakikipag-away, pangangalunya, pakikiapit, pagsamba sa Diyos sa pangkukulam, ang dami noon, no? From verse 19 hanggang 20, sabi ni Apostol Pablo, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang mga nabubuhay sa ganitong kasalanan. Winawarningan ko kayo for the second time. Ba't sinabi ni Paul yun sa church sa Galatian kung ang salvation ay hindi matatanggal kahit mag-backslide, kahit magloko ka? So, ibig sabihin, ang bahagi natin is to work out our own salvation, mag-ingat tayo, and let's continue to obey, to serve God faithfully, at huwag tayo mabubuhay sa kasalanan sa laman. Ano po? So, ayan po yung tinuturo ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5. May warning. Kung totoo yung OSAS, once saved, always saved, bakit winarningan ni Paul? Mga Kristiyano yan, hindi yan unbelievers. So, purihin ang Panginoon. Lalayo tayo sa gawa ng kasalanan. At isa sa taktika ng mga demonyo ay tuksuhin. Isa sa mga attack, lumang style nila ay tuksuhin ang mga anak ng Diyos para tayo ay sumalisi at tayo ay mapapunta sa kasalanan, at kung tayo nabubuhay sa kasalanan, wala tayo sa protection ng Diyos, no? At wala tayo sa kamay ng Panginoon, no? Kapag tayo ay nabuhay sa kasalanan, binalikan natin yung buhay makasalanan. At yan ang deception ng mga demonyo sa atin, iaalis ka sa protection ng Diyos para open target ka. Paano naalis sa protection ng Diyos? Paano naalis yung armor of God na huhubad sa atin kapag ikaw ay living in sin, no? Iniwan mo ang paglakad sa kabanalan at hindi ka na sumusunod sa Panginoon, nag-backslide ka, nag-rebelde ka sa Diyos, you're committing sins na alam mo kasi lang ginagawa mo. Nako, ikaw ay open target at ikaw ay naliligaw ng landas, ikaw ay tupang ligaw at delikado yan. Ang mga carnal Christians ay hindi po maliligtas, Carnal nga. So, it's in the Bible, pero hindi yan ang topic natin. Nabanggit lang po natin yan, Kaya hindi mahatulan ng Diyos Satanas ngayon, kasi pag hinatulan niyang tao, God is fair, He is a just God. Siya ay matuwid na hukom. Isasama rin, dapat isama rin yung mga nasa ilalim ng ni Satanas, yung mga taong nasa ilalim ng kanyang kalikasan, ibig sabihin mga taong anak niya, mahuhusgahan din ng Diyos. So, lahat ng tao sa mundo will be judged by God, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sa ngayon, ang Panginoon, pinaparami pa niya, nag-i-invite pa ang Panginoon, come and take the living water, and have eternal life. Sabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. Meaning, He will give us eternal life. Kasi sa impyerno, sa lake of fire, walang rest, walang kapahingahan. Kaya mapalad po tayo. Sa next slide natin, makakasama natin at makikita natin face-to-face si Jesus ang nagligtas sa atin. So, purihin ang Panginoon. Basahin natin ang ating Biblia, Philippians chapter 2. Okay. Sabi dito, verse 9, after si Jesus ay namatay, binigay niya buhay niya sa cross to pay the price of our sins. After 3 days, siya ay nabuhay na maguli. At binigyan ng Ama ng pinakamataas, pinakamarilag, pinakamakapangyarihang pangalan. At yan ay ang pangalang Yeshua or Jesus. That in the name of Jesus, nandyan lahat ang buong kayamanan ng kaharian Diyos are all in the name of Jesus. Ang buong kapamalaan ng Ama, ang buong kapamalaan ng trono ng Ama, ang buong kapangyarihan ng kaharian Diyos ay nasa pangalan Jesus. Ang buong biyaya ng kaharian ng Diyos, all the grace of God, the abundant grace of God, matatagpuan natin sa pangalang Jesus.
All the riches and wealth of God's kingdom, all authority and power of God's kingdom are all in the name of Jesus. Okay. Sa Old Testament, tinatawag nila ang Panginoon pag sila'y nanalangin ang mga Jew, oh Jehovah Rapha, meaning the Lord who heals us, Heal your people, O God. O kaya, Jehovah Nisi, the Lord our banner. Lord, merong labanan. Manguna ka sa amin sa labanan and destroy our enemies, our Jehovah Nisi. Meron ng Jehovah Shammah, the Lord, Jehovah Shammah, the Lord is always present. Lord, salamat po sa i-present. Ang dahil pangalan ng Diyos. Ang daming title nga, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, Jehovah Nisi, Jehovah Rofeka, Jehovah Tzidkenu, Jehovah Mikades, Jehovah Gemula, Jehovah Ra'a, meron pang El Elyon, El Shaddai, ang daming names and titles of God, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Napakadaming marilag at makapangyarihang pangalan na itinatawag sa Panginoon. Si Yahweh, napakarami po. Pero alam niyo po ba, after Jesus resurrected from the dead, and now He's sitting at the right hand of the Father, dala-dala niya ang pangalan, pinakamabigat, pinakamarilag, pinakamakapangyarihang pangalan sa langit at sa lupa. Yan ang pangalang Jesus, Yeshua. Yan ang pangalang Yeshua. Noong si Jesus hindi pa nabubuha o hindi pa siya namamatay, even kahit hindi pa siya pinapanganak, may pangalan ng Jesus, may pangalan ng Yeshua. And Yeshua is an ordinary name ng mga panahon na yun. Ibig sabihin, Yeshua, the Lord, our salvation. At pero nung siya ay namatay at muling nabuhay, umupo ngayon sa kanan ng Ama, hindi na dapat gayahin ang pangalan ni Jesus sapagkat isa lang nagtataglay ng tunay na pangalang Yeshua, kundi ang Panginoong Jesus. Hindi pwedeng, hindi dapat ipangalan sa mga anak, ang pangalang Yeshua. Kasi ay banal ang pangalang Yeshua or pangalang Jesus. Hindi pwedeng ipangalan sa mga anak. Isa lang ang magtataglay pangalan niya, yung tunay na Jesus. Okay. At so ngayon, sapagkat ang buong kapangyarihan ng kaharian ng Diyos nasa pangalan ni Jesus, mapalad po na alam ninyo ngayon na there is power and authority in the name of Jesus. At yan ang pangalang kinatatakutan ni Satanas at mga demonyo, nanginginig sila. Every time na bigkasin niya ng mga mananampalataya na nakakaunawa o alam ang kapangyarihan at kanilagan ng pangalang Jesus. Pag ang mga Kristiyano yan na nakakaalam na revelation about the name of Jesus, nag-declare ng pangalang Jesus sa harapan ng mga kalaban, all our enemies ay malulusaw, sila ay lulod sa pangalan ni Jesus, magkikikisay, at sila ay manginginig sa takot, at sila ay tatakbo na bahagbuntot. Ganyan nangyayari po sa kanila. Naalala ko yung kumari ko ngayon, nasa England na, Sister Lulu, nung siya ay na-hold up, kami magkasama sa sa sideline nung kami nasa Channel 7 pa, may sideline siya sa mga Seiko Films, sa Viva Films. Ako naman taga-artist, tagagawa ako ng mga slides, So kumikita kami, pero pinakamalaki yung kita niya kasi siya nagpapasok ng mga pelikula or advertisement o yung mga ipapalabas, mga ipipreview, pinapasok sa GMA Channel 7. So may bayad, malaking bayad. So merong binabayaran din ng Viva, ng Seiko Films, at iba pang production. Yung kaibigan ko, yung ka-office mate ko. So, pagka sumweldo siya doon, mas malaki pa yata kita niya doon sa sweldo niya sa company. Minsan dala-dala niya isang attache case na pera hinold up siya. Inaago sa kanya nung hold upper. Later on, nalaman, yung palang taxi driver, kinarnap yung taxi at ginamit sa pang-hold up. Ayaw niya bitawan ang attache case. Sabi niya, bitawan niya, babarilin kita. Ayaw niya bitaw, binaril siya.
Umilag siya, tinamaan siya dito sa bewang, lumusot yung balas dito sa may leeg. Buhay pa rin siya. And then, hinawakan yung kamay niya para bitawan, kinagat yung kamay niya, doon yung ngipin ng hold-upper, at sabi niya sa akin, alam mo, Brother Ness, saka ko naalala ang pangalan Jesus, sumigaw ako, Jesus! Nung sumigaw daw siya Jesus, biglang kumalas yung hold-upper at nagtatakbo na naiwan niya yung baril. Ewan ko kung ano naramdaman ng hold-upper na yun. Nagtatakbo at nabitawan yung baril at nung na-hospital yung office mate ko na nakita siya nadaanan ng praise God sa mga Baptist, ano, na isang jeep na puno ng mga kapatirang Baptist, sabi, naku, yung alin duguan, no? At siya tumatawag sa public phone, alin, amin po kayo tulungan, oo, pakidala niyo ako sa pinakamalapit na hospital, at doon, ay tinanggal ng doktor yung mga ngipin na iwas sa laman. Sabi ng doktor, ano ba nangyari? Ba't may mga ngipin dito? Tinatyane yung mga ngipin. Hinold na po ako. Bakit naputol yung mga ngipin? Mga tunay na ngipin. Naputol nung dineclare na, Jesus! Kita nyo ang kapangyarihan ng pangalan? Takbo yung demon-possessed hold-upper. Kaya inopera siya, sugat niya, may tumagos dito, buhay siya. Hindi po siya namatay. Hanggang ngayon, buhay na buhay siya. So, yun ang kapangyarihan pangalan ni Jesus, you kasi alam niya at kilala niya yung may-ari ng pangalan ni Jesus. So, sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 9, for this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. Tinaas ng Ama si Jesus, sabi ng mga cult religion. Kita nyo, si Jesus hindi Diyos, tao lang. Bakit siya tinaas ng Ama kung siya ay Diyos? Listen, si Jesus ay Diyos siya, pero bumaba at naging tao, nagkatawang tao ang Diyos, no? At nung siya nagkatawang tao, iniwan niya lahat ng glory, riches, and wealth of heavens, iniwan niya lahat at nabuhay sa ordinaryong tao. Sabi nga sa Bible, He became poor so that we might become rich sa kingdom of God. Ano? Nung siya nagkataong tao, itinaas siya ng Ama sa pagiging tao. Para anong purpose? Sapagkat siya ang representative natin, lahat ng sasama kay Jesus, matataas din na kasama ni Jesus. At po sa trono ni Jesus kasama niya. Yun ang purpose kung bakit si Jesus tumanggap ng inheritance, ng promotion, pagtataas sa Ama, para lahat ng sasama sa Kanya maging bahagi ng Kanyang katawan, and we are the body of Christ, ay mga mananampalataya, at anak ng Diyos, at lahat ng inheritance na minana ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao at nabuhay na maguli, ipinamamana sa atin. Ganyang kabuti ang Panginoon. Kaya tayo ang pinakamayamang tao sa buong universe. Kaya yun ang sabi. So, He is God and God forever. Hindi niya kayamanan, hindi niya kailangan kayamanan o exaltation sa pagiging Diyos. Naganap ito sa pagiging tao niya, tandaan niyo. Pero siya Diyos. Lahat ng yan tinanggap niya for our sake. Okay, tuloy natin. For this reason, also God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, so that in the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven, on earth, and under the earth. Ang lahat na nilalang sa langit, mga angelic beings, ang lahat na nilalang sa ibabaw lupa, tayo, at lahat na nilalang sa ilalim ng lupa, mga doon sa hell, those demon spirits na inassign sa tanas sa hell, lahat at maging makasalanan, mga demonyo, lahat, pag dineclare ang pangalan ni Jesus, everyone will bow down in the name of Jesus. No? Sapagkat yan ay pangalan ng hari, ng mga hari. Okay. And that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. At lahat ng dila ay magpapahayag. No? Ang mga iniligtas sa Panginoon magpapahayag na si Hesus Kristo ay Panginoon. Pag tinranslate po ito sa Hebrew, that Jesus Christ is Yahweh. Okay? Yahweh. Siya yung Diyos sa Old Testament. Kaya, nako,
Kapag hindi naniwala ang isang mananampalataya na si Jesus ay Panginoon, siya ay Yahweh, siya ang Diyos sa Old Testament, siya ang Diyos na nagkatawang tao under the New Testament. Kapag hindi niya pinaniwalaan, wala kayong salvation. Okay? Wala kayong salvation. Kaya kung ang church nyo ay na hindi naniniwala, Diyos si Kristo, umalis na kayo sa church. Kaya wala kayong mapapala, wala kayong salvation. Okay? So that is Ephesians chapter 2, verse 9 hanggang 11. At binanggit po natin yan bago tayo magpatuloy dito sa ating pinag-aaralan. Para mataas ang pangalan ni Jesus. Alam nyo, pag nagtuturo ako nitong about spiritual warfare, deliverance, about demonology, the studies of demons, about this topic, tinataas ko muna ang pangalan ni Jesus. Kasi may mga nagtuturo, hindi na binanggit na pangalan Jesus, puro yung patungkol kay Satanas, sa mga demon, mali po yun, Every time that tayo magtuturo about demonology, about our enemies, kailangan mataas ang pangalan ni Jesus sa topic na yan. Yes, dapat mataas ang pangalan ni Jesus. So, purihin ang Panginoon. So, let's dive into this, to our topic. Ipatuloy po natin ito. Number 1, the doorway or entry points for demonic bondage. Ito po yung paraan para makapasok ang mga demonyo at makapagbigay ng atake o ng bagay na ikasasama ng mga tao, whether you are a child of God, a believer, or unbelievers. Same ang itong mga doorways ito ay applicable kung ipababayaan nating open door ito. Isasara natin lahat ito. So, i-close door natin ang mga doorways na ito. So, ano yung unang tinalakay natin ng mga nakaraang linggo? First doorway is personal sins. Nako, whether you're a believer or unbelievers, i-confess mo ang iyong kasalanan sapagkat open door yan kay Satanas at sa mga demonyo. They can attack you. Meron ka personal sins. So, ang mga demonic attacks ay marami. Demonic deception, demonic obsession, demonic delusion, demonic oppression, demonic possession. Kung hindi ka man nga ma-possess ng mga demonyo, ay pwede kang i-oppress. Ang oppression, pag sinabi oppression, ay they can attack or put sickness and disease sa iyong soul, sa iyong emotion, at sa iyong physical body. Pwedeng at lagyan niya ng sakit karamdaman. Hindi lahat ng sakit karamdaman ay bunga ng kalikasan o kahinaan ng katawan. May mga sakit na galing talaga sa demonyo. Biblical po yan. At si Jesus, nagka-cast out siya ng mga demonyo sa mga may sakit. Mayroong kuba. Ilang years ba? 18 years. Matanda na may kuba. Sabi ni Jesus, nirebuke niya yung kakubaan. Nirebuke niya ang demonyo ng kakubaan, at nung nirebuke ni Jesus ay naunat yung likod ng matanda. Miraculously, he was delivered. She was delivered by the power of God through the Lord Jesus Christ. The Lord set her free. For 18 years na kuba siya. At sabi ni Jesus yun ay ang may kakagagawan nun ay si Satanas. Okay. So may mga sakit talagang galing sa diablo, Pero still, the Lord is our healer, our Jehovah Rapha. So binanggit ko yung mga names and titles of God, Sa Old Testament, dami yan. Alam nyo, pagdating sa New Testament, banggitin mo lang pangalan ni Jesus, nandyan na lahat ng names and titles of God. Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Tsidkenu, El Shaddai, El Elyon, lahat, all the names, titles of God, pasok sa pangalan Jesus. Hindi mo na kailangan tawagin Jehovah Rapha o Jehovah Tsidkenu. Tumatawag po, hindi na, only the name of Jesus, sapat na. Lahat ng names, titles, nasa pangalan Jesus. Lahat ng names and titles of God are all in the name of Jesus. Ganyan ka-powerful ang pangalan Jesus. Okay? So, next, bukod sa personal sins, the entry point ng mga demonyo,
Number two, ancestral sins. Yung kasalanan ng mga ninuno na yung effect nito ay minamana ng mga susunod na generation, ng mga anak, ng mga apo at ng mga kaapo-apuhan na kung tawagin yan ay generational curse. Generational curse. Okay. Merong mga sakit na na mga hereditary sakit. Alam nyo, ano yan, generational curse din yan Karamihan, no? Meron kung tawagin genetic curse. merong mananampalataya, natawa ako doon sa kwento, nagpalayas ng demonyo, pinapalayas yung demonyo, you generic curses in the name of Jesus, I cast you out. You generic curses in the name of Jesus, lumayas ka. Generic curses ng demonyo, lumayas. Sabi, brother, hindi po genetic curse. Hindi generic. Generic yung sa gamot yun Generic, yung mga gamot na mas mura kaysa branded. Generic. Hindi generic. Generational curse or genetic curse of sickness and disease. Alright. So, kailangan alam natin mga terminology, no? Okay, ang sumunod, so yan, tinalakay natin ancestral curse. If you want to know about this ancestral curse, yung part 10, yung last week na pag-aaral natin, puntahan nyo. So, number 3 na open door or entry points for demonic bondage, yung occult involvement, no? Occult involvement or occultism. Kapag nagpa-practice kayo ng occultism, you are an open target or kayo ay ang inyong buhay ay bukas sa mga demonyo. And demons can attack your spirit, your soul, and your body. No? Meron naman, hindi ka agad ina-attack, hindi nagpapalta yung demonyo, gagamitin mo na yung taong nyo. Bilang nire-represent niya ang kingdom of the devil, no? At siya ay representante or agent ni Satanas na nagtuturo at nagpa-practice ng occultismo. Under ng occultism, nandyan ang witchcraft, nandyan ang black magic, nandyan ang iba-ibang occult practices, no, sa occultism. So, bawal po yan. Bawal yan. Yung occultism ay isa yan sa paraan to worship the devil. No? At kung ikaw ay may occult involvement at hindi mo alam na masama yan, well, the Bible is telling us na masama yan. Nandito sa salita ng Diyos. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 18, verse 10 hanggang 12. Sabi dito, there shall not be found among you, sabi ng Panginoon, walang masusumpungan sa inyo, dapat, no, sa inyo, sa Israel, at yan ay salita rin sa atin. Anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, yan ay mga satanic worship, yung baby ay sinusunog, ino-offer kay Satanas. Son or daughter pass through the fire, one who uses divination, a soothsayer, mga manghuhula, one who interprets omens, no? Or a sorcerer, at kasama na dyan, mga albularyo, witches, no? Or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who consults the dead, no? Yung kumukonsulta sa mga patay, necromancy. Nako, bawal din yan sa Panginoon. Listen, may grupo na manampalataya na meron silang ministry of deliverance at lumalawak, lumalaki, at malaki na rin ang church nila. Pero ang pastor o yung mga kapatid na nanghahawak doon sa ministry of deliverance, pinapractice nila yung hindi nila alam o hindi sila aware na necromancy or pagsangguni sa patay. Kasi kaya binabawal ng Diyos yung pagsangguni sa patay. Actually, yung mga nagkakandak ng necromancy, no, sila ay
may paraan na napopossess ng spirit of the dead, no? Spirit of those people, departed people, mga taong namatay, na pinoposes siya kung sinong gustong tawagan. Ano? Napoposes siya at yung tao na yon magsasalita through him or through her, no, sa nagpa-practice ng necromancy o sumasanggol sa patay. At nakakausap nila yung namatay through that medium. No? So, paniwala sila na gano'n, no? Yun ang binabawal ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi naman yung kaluluwa ng tao na tinawag na namatay ang pumapasok doon at nakikipag-usap sa mga tao, kundi espiritu ng demonyo, demon spirits na napakahusay nila na magpanggap na sila yung mga taong namatay. No? At kadalasan, kung sino yung tawaging tao, ang darating doon, yung demonyo na inassign ni Satan sa taong yun na namatay, na alam niya yung buhay. Kaya kapag tinanong mo, alam na alam niya ano, yung istorya ng buhay at para talagang siya, yung taong namatay, yung nasa loob ng medium. But actually, those are demon spirits. No? Kadalasan sila yung sumusubaybay sa buhay ng mga taong yun, umi-influence at naglalagay ng kasamaan. At kaya alam nila buhay. Bata pa, inassign na sila ni Satanas doon. So, mga tao, naglagay si Satanas ng mga demon spirits, inassign para pasamain ang buhay ng tao. No? At huwag kayong mag-alala sapagkat ang Diyos naman ay nag-assign sa mga anak ng Diyos na mga angelic beings, mga ministering spirits ready to protect us, ready to minister to our needs. No? Ang mga angelic beings na inassign ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Pinakamababa daw dyan, 2 anghel. No? At kung ikaw ay tagapagdala ng salita ng Diyos, naku, ayaw na ni Satanas, ng mga demonyo, sapagkat ang mga tagapagdala ng salita ng Diyos ay nire-represent nila, ay si Jesus, nire-represent nila ang kaharian Diyos. They are ambassadors for Christ, ang mga preachers, ang mga mangaral. Kaya sapagkat tayo ay nire-represent natin si Jesus, we are always under the attack of the enemies. Every day, every minute, every second, gumagawa ng paraan si Satanas sa mga demonyo to attack us, to kill us, to steal, to destroy us. No? Hindi lang natin alam bakit, sapagkat hindi tumatalab sa atin. Huwag sabihin, hindi naman ako inaatake, wala naman ako nararanasang atake. No, you are under the attack of the enemy. Hindi lang natin alam kasi hindi tumatalab sa atin. We are surrounded with God's favor like a shield. We are surrounded with the fire of the Holy Spirit, the fire of God's glory, the fire of God's presence, na hindi makapasok ang mga fiery darts of the enemies na umaatake sa atin. No? Hindi tumatalab. Kaya nga, huwag kang gagawa ng kasalanan, tas hindi mo iko-confess, babalik ka sa kasalanan, mabubuhay sa kasalanan. Binubuksan mo ang sarili mo, ang pintuan ng buhay mo kay Satanas sa mga demonyo, then they can put sickness and disease, they can destroy your lives, pwede kang hatakin sa impyerno. No? Kapag ikay nag-backslide o lumayo sa Panginoon. So, binuksan mo ang pintuan ng iyong buhay. Kaya lahat ng yan, malaman natin ang mga doorways na yan, ipagsasara natin. Personal sins, doorway yan. Ancestral sins or generational curse, doorway yan. Occult involvement, doorway yan. So, kaya nabanggit ko yung necromancy, yung pagsangguni sa patay. Meron mga group of people na may deliverance ministry, ang paniwala nila, ang pumapasok sa katawan ng tao, ay mga kaluluwa ng mga taong namatay at kinakausap nila ng matagal, mahaba at sila ay nagtatanong din yung mga madalas yung hindi nila alam in the realm of the spirit, itinatanong nila doon sa mga espiritu na yon na ang paniwala nila ay espiritu o kaluluwa ng taong namatay. No? Meron dyan sabi, bakit ano kinamatay mo? No? Ako po'y nabaril. Kailan? Noong 1945, nung pong nabaril ako, no? O nung panahon ng Tag-Hapon, nabaril ako. Bakit ka pumasok dito sa katawan?
nitong babae ito. Kasi po, maganda siya, kursunada ko siya. Ano, umalis ka. Ano? Pinapalayas ka namin. So umpisa sasabihin, hindi po kami lalayas kasi matagal kami nakatira dito. Hindi maaari, lalayas kayo. Kapag ayaw nyo lumayas, dadalhin namin kayo sa impyerno. Ayaw nyo lumayas, hindi. Okay. Angels of the Lord, bitin ang mga kaluluwa o espiritu na ito na pumasok sa katawan ng babae, bitin at dalhin sa impyerno. Ipakita ang impyerno at magdadrama yung demonyo. Ang daming apoy dito, nasusunog kami sa impyerno, nasa impyerno kami. Okay, magsisisi ka na, no? Aalis ka na dyan. Opo. Tapos dadalhin sa langit, pakikita mo sa iyo ang langit. Gusto mong tanggapin sa Panginoong Hesus para maligtas ka. Opo, pakikita ko ang langit. Angels of the Lord, daringan sa langit. No? Wow, ang ganda sa langit. Magdadrama naman yung demonyo. Nandito yung mga namatay na ang gaganda nila. Ang mga black, ang bango sa langit. Ayoko nang umalis dito. Magdadrama yung demonyo. Okay, ngayon, ibinabalik kita sa lupa. Ngayon, tatanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon mo. Opo. At sumunod siya sa akin panalangin. Pati yung kaluluwa, na paniwala nila kaluluwa ng tao namatay, maliligtas sa pagtanggap sa Panginoong Hesus kahit patay na. So yan ay mga 100% taliwas sa Biblia. Taliwas sa Biblia. At yan ay occult involvement yan. Hindi alam ng mga kapatid na yon na sa under Ministry of Deliverance, occult involvement yan. Yung tanungin yung Espiritu doon, dahil tapos ang paniwala mo is kaluluwang tao yun nandoon, magtatanong ka, minsan yung mga hindi gusto mo malaman, informasyon, kukunin mo doon. They will deceive you kasi mga demon spirits yan. At si Satanas, kapag ang drama ay paniwala ng mga tao ay tao, kaluluwang tao na natin pumasok doon, allowed sila ni Satan na kahit sila'y sumabay sa panalangin to confess the name of Jesus, they can confess the name of Jesus, pwede nang tanggapin kasi kalokohan lang nila, drama lang yon. Alam nila hindi totoo yon. Allowed ni Satan yon. No? Pero kung na-encounter, revealed sa iyo ng mga demonyo yon, at patatanggapin mo sa Panginoon, ay hindi sila makakatanggap sa Panginoon. Ano? Mangangatal sila sa takot at hindi nila maiko-confess ang pangalan ni Jesus. Sapagkat totoo, ni-reveal ng mga demonyo sila. So, wala pong kaluluwa ang may kapangyarihan na pumasok sa katawan ng tao. Hindi mga kaluluwa. At sabi nung pastor nila na number 1 doon sa ganong class deliverance, wala na pong demonyo ang pumapasok sa katawan ng tao. Puro mga kaluluwa nang namatay. Wala pong ganyan. At naging si Jesus, sinabi nga sa Mark chapter 16 verse 17, in my name, you will cast out demons. Hindi sinabi, kailanman, walang sinabi ang Panginoong Jesus na, in my name, you will cast out those souls of those departed people. Those departed spirit, you will cast them out. Walang ganyan. Ang sabi ng Panginoon, in my name, you will cast out demons. Bakit? Kasi ang demonyo ang may kapangyarihan na makapasok sa katawan ng tao. Ang mga tao, ang mga espiritu, ang mga tao na namatay, walang kakayanan na pumasok sa katawan ng tao. Wala silang ganong ability or power. Mga demonyo lang ang may ganong kapangyarihan. Kasi ang mga demonyo, pinag-aralan natin, sila ay mga offsprings o mga anak ng mga fallen angels na may power din. At anak sila ng mga angels na nakiapid sa mga anak na babae ng tao. Kaya sila ay, nung ipinanganak, malalaking tao sila. They were giants. At nung sila ay namatay sa Noah's flood, naging disembodied sila. Nawalan sila ng katawan. Kaya naghahanap sila ng katawan na mapapasukan. No? Mga disembodied spirits yan. And many of them are half human, half animals. No?
Bakit meron mga half human, half animals? Nag-experiment din yung mga fallen angels na yan na makiapid sa mga animals, no? And they have power na mabuo kahit sila mabuo, no? Yung offspring o yung anak nila. Kaya pag nabuhay, abnormal, no? Pero they are intelligent creatures because of those ganon ng mga angels na nalamanan nila. Sila malalaki sila, they were not human being, ano, pero sila ay anak ng mga fallen angels. At yung iba ay half human, half animals. Dito sa atin, ang sikat na demonyo nung araw sa bukid, tikbalang. Ano ba yung tikbalang? Half horse, half human. Kita nyo? Half human, half horse. Meron pa yung malaking higanting nakaupo sa puno ng mangga pagkagabi, nagtatabako, kapre. Yun ang mga espiritu ng mga namatay na mga, sila ang mga demonyo ngayon. Okay, so sila yung ika-cast out natin. Kaya kapag nagpalayas ka ng demonyo sa katawan ng tao, na ang akala mo ay sila mga kaluluwa, you are being deceived by those demons. Hindi sila kaluluwa ng mga taong namatay. At wala tayong power na dalhin ng mga demonyo sa impyerno o sa langit. Walang ganyan. Only the Lord Jesus, only God can do that. At ang mga demonyo, panay ang drama niyan. Mahusay mag-drama yan. Nandito kami sa impyerno, nasusunog kami. Nanluloko yung mga yan. Kaya huwag kang kukuha ng informasyon sa mga demonyo. Okay? So, yan ang isa sa binabawal. Ituloy natin, there's itong pagbasa sa Deuteronomy chapter 18, verse 10 hanggang 12. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, one who uses divination, a soothsayer, mga manghula, one who interprets omens, or a sorcerer, or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who consults the dead. Yan. Who consults the dead. Ang tingin mo ay mga kaluluwa na matay, you are consulting the dead, nagpa-practice ka na ng hindi deliverance, kundi ng necromancy. Mali ang paraan ng deliverance. Yan ang purpose natin. Bakit tayo nagre-record, nagla-lecture nito at nire-record natin ito para malaman mga kapatid ng mga pastor na nagkakandak ng deliverance, yung maring paraan ay mawala, maalis. For whoever does these things is detestable to the Lord, karumaldumal sa Panginoon. And because of these detestable things, the Lord your God is going to drive them out before you. Okay. Leviticus chapter 19, verse 31. Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. So, wag daw sasangguni sa mga manghula, sa mga wizards, sa mga mangkukulam, sa mga albularyo. Ang practice ng albularyo, pangkukulam din po yan. Horoscope, sa demonyo rin po yan. Fortune teller, Ouija board, at saka yung mga pagpapractice, ESP, yung Eastern religion, meditation, yung pag-yoga, na pag-meditate na yoga, nakwento ko na po sa inyo yan. Sa Tondo, pinuntahan namin ng office mate namin, yung kanyang kapatid na possessed by demon spirits. At kaya possess, ang sabi, nakakuha yung kapatid niya na lalaki ng series of lesson about yoga meditation. Then nag-yoga siya ng yoga at sa yoga, tinuturo to empty yourself. In-empty niya, binuksan niya yung kanyang kaluluwa. And then nagpasukan yung mga demonyo at wala na siya sa sarili. At nung kami pumunta doon ay nasa itaas problem na, paano ibababa ang hagdan, ganito lang kakipot, walang hawakan, mauhulog ka. Ang taas pupunta pa, problema namin yan. Sabi namin doon sa nanay, kayo ba hindi kayo sinasakta? Abay, kilala naman ako. Sabi, nung kasama kong 3 pastor, tayo muna sa labas, pagplanuhan natin kung paano natin makukuha yan. Yung isa pala taga-Tondo kinuha, pumanik, kinagat, dugo-dugo. So, habang nag-uusap kami sa labas, eto na, takbo-takbo yung nanay at tinahabol ng anak niyang possessed by demon. Sabi niya, hindi rin siya sasaktan. Habol-habol. Then, pinaliguran namin yung demon-possessed person,
maliit na tao payat, pero napakalakas. Walang makalapit, violent eh. Then ako na isang baby Christian, lumapit sa kanya at nag-usisa na. Sabi ko, totoo pala yung mga inaalihan demonyo. Biglang naramdaman niya ako, lumingon sa akin at susunggaban ako. 3 meters away from him, susunggaban ako. Sa gulat ko, sabi ko, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Abay, biglang, nangatal yung biktima, yung demon possessed, at hindi siya makaalis. Waring tinamaan ng high voltage nung dineclare ko sa gulat ko ang pangalang Jesus. That is how powerful the name of Jesus is. So, pinuntahan ng mga pastor, mga kapatid, 3 sasakyan kami, kasama pa namin, mga young people, at sa kanila tinumba, ganun pa rin, nanginginig pa rin. At pinagka-cast out yung demonyo. No? At lumabas ang demonyo at pinakain namin isang bandihadong pansit, ubos, isang pitcher na tubig, ubos, kasi ilang linggo na hindi kumakain, at yoga meditation. So yung yoga meditation, hindi po sa Panginoon yan, pwedeng pumasok ang demonyo. Yung mga yoga, stretching, yoga exercise, maganda sana talagang maganda yung mga physical exercise ng yoga. Ang problem yung meditation Entry point po yon sa mga doorway yon sa demonic bondage. So, nakalaya yon sa demonic possession. At hindi ko lang alam kung naging mananampalataya. So, hindi parang sariwa-sariwa. Pag ako'y pumikit, para ako nandun sa eksena yun, sariwa-sariwa pa eh. And that was, I think 40 years ago. Okay. So, yung mga occult role-playing, mga fantasy games, na kagaya ng Dungeons and Dragons, sa demonyo po yan eh. Ang mga demonyo, may mga pinagaganda nila yung advertisement, ang mga games at ang mga kabataan, ang mga mawalang muwang ay naglalaro ng mga games yan, hindi nila alam, they are prone to demonic possession. Okay? They are prone to demonic possession. Yun na lang, manood ng yung ginagawa ng mga demonyo attack. Gumagawa sila ng mga cartoons, in-influence nila mga tao, pinopossess yung kanilang mga minds, at binibigyan ng mga idea, mga cartoons na demonic, inspired by demons, then pinapanood yun. One time doon sa aming family camp, church camp sa Quezon, meron kaming kinas out na demonyo sa isang bata. Yung bata na anak nung inaanak namin sa kasal, saan nga ba lugar yun? I forgot the place. Lagi ko nakakalimutan yun. Hindi naman Nueva Ecija. Isabela. So, umaten ng camp yung pamilya, may isinama yung anak na lalaki. Sabi, pastor, kasama ko noon si Pastor Luis Boy Baldomaro, At yung bata ay possessed by demons, at nung kinakas out na namin, ay nagsalita yung demonyo, ang pangalan niya ay Lupin. Lupin. Sabi nung nagtinginan kami ni Pastor Boy, sino yung Lupin? Yung kasama ni Pastor Boy, na kasama niya, kasi guest namin si Pastor Boy, guest speaker. Sabi, Pastor, kilala ko po yun. Lupin, sino yun? Yun ay isang cartoon character na siya ang bida sa cartoon na yun, na ang pangalan niya ay Lupin, na siya ang character niya, siya ay magnanakaw. Ayun, kaya pala dinala ng nanay niya sa camp namin, sinama yung anak, kasi nag-iba ang ugali. Napakabait ng bata niya, biglang naging magnanakaw. At yung mga pera sa tindahan nila, kinukupit. Naalaman nila na kumukupit, nagnanakaw ng pera. At nung kinakaso demonyo, nagsalita ang demonyo, napatugan namin na ang dahilan, kaya siya nakapasok doon, kasi nanonood nung cartoon na yon, at totoong nabuksan yung puso niya at inabsorb niya kung ano yung napapanood niya. At yun ay entry point
for demon spirit, for demonic bondage. Kaya nagkaroon demonic bondage yung batang yon na naging magnanakaw. Ninanakaw yung sariling pera ng magulang niya doon sa tindahan. No? Na huli nila, naalaman nila. At umalis yung demonyo. At ngayon, malaki na, binata na yata matagal ng panahon yun. No? At nakalaya doon sa demonic bondage na yun. So, purihin ang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. So, yung pagpapractice ng mga gano'n, magiging sa panonood ng TV, yung mga cartoon na papanood, delikado ang mga kabataan, mga bata, ano? Na-absorb nila, nagiging entry point yun ng mga demonyo. Okay? Pero praise God, buti, may pangalang Jesus who will set them free. Another na, number 4, another na entry point ng mga demonyo is satanic. Teka, muna, may nabanggit ako dito, horoscope, fortune teller, panghuhula. Noong bata pa yung horoscope sa dyaryo, yun ang unang babasahin namin. Sa demonyo pala yun. At yung mga fortune teller, okay, at saka mga demonic games, okay, iwan natin yan. At teka, occult involvement, meron another ako example. One time, pinatawag ako at humingi ng tulong yung isang kapatiran na nakakakilala doon sa mag-asawa na nakatira dito lang sa San Pablo. Maganda yung bahay, maayos, bago pa. At pagdating ko doon, ang problem ng mag-asawa, yung lalaki ay may sakit. At sa atay ang sakit at lumalaki, ang laki na ng tiyan. Ang laki ng tiyan. At lumaki yung tiyan sa loob lang ng, I think, 1 week lang. Biglang lumaki ang tiyan. So, dinayag na sa doktor, cancer. I think cancer sa liver o ano man. At wala nang pag-asa na mabuhay. Kaya, tinawag ako, pagdating doon, sabi ko, anong problem? Yung daw asawa niya, may sakit. Nasa asawa mo, upstairs, nasa itaas. Nasa kwarto sa itaas. Sabi ko, bago ko puntahan yon, in-interview ko muna. Nakita ko yung pangit na palaka na may dinamitan na hindi perfect ang pagkakagawa. Yung pala, sabi, nakalagay sa magandang glass at may damit at nakalagay, may title, Prince Prague or Prague Prince. Sa idol ko, alis sa dalawa. Prague Prince o Prince Prague, may title. Sabi ko sa, Mrs., ano itong estatwa ng palaka nasa loob ng glass. Ako po gumawa niyan kasi niregalo ko yan sa asawa ko. Nag-isip ako, ano kayang unique na mairegalo sa asawa ko? Napanood ko po sa TV yung Prague Prince, nakakita ako ng puti, kinipil ko at kinurtihan kong palaka, artistic pala yung babae, kinurtihan palaka. Pero hindi perfect ang pagkagawa. Pangit nga. Dinamitan niya. At sabi niya, ito ikaw, Prague Prince. Yun ay isa sa open door ng mga demonyo. Yung pala ang laki ng tiyan. Doon sa yung ginawa ng babae. Yung asawa, lumaki rin ng tiyan. Sabi ko, kailan nagsimula yung paglaki ng tiyan, yung kanyang sakit? 1 week yata or 2 weeks, I'm not sure kasi matagal nangyari. Sabi nga, nagtataka siya sa loob ng maikli panahon, stage 4 cancer kaagad yung asawa niya. Biglang lumaki yung tiyan sa loob ng ilang araw. Sabi ko, naghahanap ako, sabi ko, meron ba mga symbol ng satanic dito sa bahay? Umikot ako, sabi ko, ikot lang ako ha. Wala naman. Sabi ng Holy Spirit sa akin, tanong mo yung libro, book about occultism. Bumalik ako, sabi ko, Mrs., may tatanong ako sa inyo. Kayo ba may mga books ng occultism? Ay, meron po, marami. Kompleto ako po. Nasaan? Nandiyan po sa ilalim ng hagdan. Kinuha, isang balikbayan box. Naku po, first class yung pagkakagawa. Ang ganda ng pagkakabukbayan, leather bound, mamahalin.
Isang set, lahat yata ng technique sa occultism, nandoon. Ilang volumes yun, napakadami. At parang akala ko, kung nakakita kayo ng Bible na leather bound, na mamahaling Bible, paakala mo Bible eh. Pero lahat ay satanic books, occultism. Sabi ko, bakit meron kayo nito? Sa demonyo ito. Yan po ay pamana ng tiyahin ng asawa ko. Kasi, at totoo ho niyan, itong bahay nito, pinamana ng tiyahin ng asawa ko. Yung tiyahin na yon ay balikbayan na namatay sa cancer. Ang pinamana ho itong bahay nito, nung tiyahin niya, at bago pa yung bahay, at kasama ang mga occult books na ito. Naku, sabi ko, alam mo, yan ang naging entry point ng mga demonyo kung bakit nagkaganyan ang asawa mo. Ngayon, ito ang isasuggest ko sa iyo. Willing ka ba na sunugin itong mga books na ito? Hindi makaimik yung asawa. Mrs., dapat susunugin to. Kung gusto mong gumaling, ang asawa mo, mabuhay, sunugin mo ito. Hindi ako ang susunog, ikaw. No? Hindi naimik. At alam ko na, hindi na kaya sunugin. Sapagkat regalo o pamana ng tiyahin ng asawa niya. Hanggang doon lang ako. Tinuro ko, this is demonic. Ito'y entry point. Kaya nagkasakit ang asawa mo. Pati yung Prince Prague na yan. So, lahat ng yan, sunugin. Hindi siya naimik. Sabi ko, hanggang dito na lang ako. Ngayon, pwede bang makita yung asawa mo pag-pray ko? At pinapanik ako sa taas. Sinamahan ako ng ilang kapatid. Pumanik ko sa, naku, dilim nung kwarto. Mararamdaman mo ang presence ng demonic spirits sa loob ng madilim na kwarto. At yung asawa nakatakip ng kumot. Kahit nakatakip ng kumot, litaw yung tiyan niya, ang laki. At ipinresent ko sa kanya ang gospel of Christ. Na sinabi ko, mahal siya ng Panginoon. Jesus died for you. At in-evangelize ko siya. And he accepted the Lord Jesus Christ and became his Lord, God, and Savior nung araw na yon. At sabi ko, ano man mangyari? Anak ka ng Diyos. You have eternal life. At bumaba na ako, nagpaalam na ako. Sabi ko, ulitin ko, kailangan sunugin ang mga books na yan. Yan ang stronghold. Diyan nananahan ang mga demonyo. Naalam mo, kung hindi na sinunog at namatay yung asawa, nung namatay yung asawa, naku, nagkagulo yung mga relatives. Inaagaw sa kanila yung bahay. At hindi ko na alam kung ano nangyari. Kung sinunod lang niya ako, hindi magkakaganon. At magkakaroon siya ng favor from God na yung bahay na yun manatili para sa kanya. Hindi ko alam kung nakuha sa kanya yun. Baka wala silang papers ng bahay, kaya ganun. At nagkagulo at inaaway siya ng mga kamag-anak, gusto makuha yung bahay. Praise God. Ano? So, yan yung isa sa mga example. Ano? Mabigat. Kaya kung kayo may mga books ng occultism o books ng mga cult religions, isunugin nyo na, itapon nyo. No? No? Pag bibisita yung mga cult believers sa bahay nyo, huwag nyo papapasukin. Pag nagbigay ng tracts, sunugin yung tracts. No? Nagbigay ng libro, sunugin yung libro. Kasi entry point po yan sa mga demonyo. Okay? Merong yung isang member ng church namin, kapatiran, namatay na kasi yon, kabataan nung namatay. Pero bago siya namatay, nag-enjoy siya sa buhay, namasyal siya sa bataan, ano? At yung mother niya, bina-Bible study namin, somewhere dito sa San Pablo. At yung anak niya, nasa bataan, dalaga pa noon, hanggang sa nung bago mamatay, nagkaasawa siya. At sila ay naging mag-asawa for only 1 month lang yata, then namatay na. No? Kakaawa naman yung asawa na iwang agad. So, ang nangyari, kinukwento sa akin, nagbakasyon sa bataan, nandun yung mga kabarkada niya, naka-circle sila, nakaupo. Bonding time. At yung isang kasama nila, naglabas ng libro. Uy, tingnan niyo itong book na ito. Ano? About occultism.
So, pinagpasapasahan, binuksan nila yung Book of Occult, no? Mamaya, pinasa. Alam nyo, mamaya, dumating ang demonyo, naposes yung isang barkada nila, nag-iikisay, naposes. Yun namang member ng church namin, dahil alam niya magpalayas demonyo, sabi niya, sa pangalan ng Jesus, lumayas ka demonyo, umalis yung demonyo. Lumipat naman doon sa kabila, sa isang kabarkada, yun naman nagkikisay, nagwawala. Sa pangalan ng Jesus, ibig sa to make the long story short, nagpalipat-lipat yung demonyo doon sa barkada niya, at siya lang ang hindi maposes ng demonyo, at siya ang ginagawa niya, pinapalayas niya mga demonyo, hanggang sa lumayas yung demonyo, at inalis niya yung libro ng occultism. Sabi niya, ito ang dahilan, itong librong ito. So, delikado yung mga ganyan libro. No? Delikado. So, salamat at yung kapatid niya may knowledge how to cast out demon. Ginamit niya ang pangalan ng Jesus at umaalis na demonyo, kaso lumulundag doon sa kabila. Naalis naman, lumulundag. Hanggang sa finally, totally umalis na. Tapos may isinama siya, nung umuwi siya ng San Pablo, galing Bataan. May kasama siya na babae. No? Na sabi nga, gusto niyang maisama sa church. At gusto rin niya ipakilala sa akin. Kasi yung palang babae na yun, naging kaibigan niya, nakilala niya, at nagkukwento sa kanya. Ang tingin ko, mukhang member ng Church of Satan. At yung babae na yun, yung kabataan babae na yun, may itsura, maganda. Kinukwento niya sa kanya na sa kanilang grupo ay siya kailangan makipagtalik sa iba-iba lalaki 10 times a day. 10 times a day. Nung nalaman ko, ano yan para satanic ritual yun dinala sa church. And doon, tapos na yung gawain, yung service, yung Bible study sa church, nandun ako, Pastor John, ito po yung sinasabi ko sa inyo na friend ko, na gusto ko sana siya ay makatanggap sa Panginoon. Sabi ko, gusto mo bang tanggapin ang Panginoon? Opo. No? Doon tayo, pumunta kami doon sa habang maraming tao sa likod ng churches, sabi ko, doon tayo sa unahan, sa may pulpit. At umupo siya doon sa bench ng church. At sabi ko, pagpipray kita, sumunod ka sa prayer ko. At pero bago tayo mag-pray, ganito, si Jesus, mahal ka ng Panginoon, namatay siya para sa iyo. In-evangelize ko, then, ready to accept the Lord. Ready ka ba? Tanggapin pa. Opo. Pinag-pray ko, sabi ko, sumunod ka sa akin prayer. No? At nung sabi ko, doon pa lang, nakita ko in the spirit, maraming demonyo ito. Sabi ko, sumunod ka sa akin prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong, hindi niya mabigkas. No? At yung palatandaan, pag hindi mabigkas, palatandaan that she is possessed by demons. May nakapasok sa loob. Hindi niya mabigkas, parang Jesus. Sabi ko, you demon spirit, alisin mo ang kamay mo sa bibig niya. Sa pangalan ng Jesus, I rebuke you. Jesus, yun, nabanggit niya. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Nung tinatanggap niya ng Panginoon, pumapalag ang mga demonyo, sabi ko, sige, sumunod ka sa prayer ko. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap niya bilang aking biglang lumabas yung mga demonyo sa bibig. Sumuka na puro mga malalapot na laway, siguro ganyan kakapal yung laway sa semento. Hindi ko ina-expect, sana naglagay kaagad ako ng dyaryo. Lumabas sa bibig yung mga demonyo, ganyan kakapal na 1 centimeter ang kapal ng mga laway na malapot na lumabas sa bibig niya, ang dami. Parang isang planggana. Sumuka siya ng sumuka. Kinasa sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, I cast you out. Kasi sometimes mga kapatid, hindi lang basta lumalas, yung mga outlet, sa tenga, sa ilo, sa bibig, minsan sa puwet, minsan nga, napapadumi yung biktima, lumalabas yung demonyo sa puwet. Ito, sa bibig, kadalasan sa bibig. No? At lumabas yung mga demonyo, and the Lord set her free.
Then after that, yun ang first and last ko nakita yung babaeng yun. Siguro umuwi na sa Bataan. At ang hindi ko alam kung nagpatuloy sa pananampalataya at sana siya ay nanatili sa pananampalataya. So kita nyo, ganun ang pagpapalayas ng demonyo. No? Nung kinamayan niya ako, naku, delikado yung pakikipagkamay na ganyan sa mga may karga. Ano? Buti hindi ako, at hindi naman ako mapapasok ng demonyo because I was so filled with the Holy Spirit. Noong time na yun ready ako. Ano? Pero wag kayo basta makikipagkamay sa mga merong ganyang karga ng mga demonyo kasi delikado. Meron akong kaibigang pastor, no? Dito po ako magtatapos. Sa dami ng experience ko po, ito lang pala yung matatalakay natin. Number 3, occult involvement. Pero hindi bale, basta maliwanag ito sa atin. Yung kaibigan kong matagal ng pastor, no? Matanda na siya, no? Kinuwento niya sa akin. Sabi niya, alam mo, Pastor June, may kukwento ko sa'yo. Si Ate Chet, nandun ako sa Kalawang, sa lugar niya. May pinakilala sa akin, may dumating na mama, may dumating lalaki. Kaya, ano nga pala, ito po si Pastor, hindi niya kilala. Kinamayan siya. At nung nakipagkamay siya, parang may malamig na pumasok sa kamay niya. Hindi niya binaliwala niya, pero sabi niya, parang may malamig na pumasok sa kamay niya. Hindi binaliwala niya. Nung gabi, siya ay nagpe-prepare ng sermon, Saturday, para kinabukasan, Sunday, magpipreach siya. Nagbabasa siya ng Bible, nag-aaral siya, preparing his sermon. Nakatulog siya. At nung nakatulog siya, naginip siya na ang kanyang bibig ay may mga tahi. Hindi ko mala ko, alambre o mga tali na hindi nga may buka ang kanyang bibig sapagkat may mga tahi. Tinahi ng demonyo yung kanyang bibig. At sa panaginip, ay gusto niyang kalasin yung mga tali na yun. No? Gusto niyang kalasin sa pamagitan ng parang knife yata sa panaginip. Then, nagising siya, naalimpungatan siya na may nagka-cast out ng demonyo. And then suddenly, nagising siya. At may mas siya, nagising siya, hawak-hawak ng asawa niya yung kamay niya sapagkat may nakatutok sa leeg niya na kutsilyo. No? Yung kutsilyo nakatutok sa leeg niya. Naghahanap ako ng example. Nakatutok sa leeg niya yung kutsilyo. Hawak-hawak ng asawa niya. Kasi gustong saksakin yung sarili niya. No? Natango siya. Ano nangyari? Bit may hawak akong kutsilyo. Ito yung kutsilyong nawawala 2 years ago. Hindi natin malam kung nasaan. Bakit hawak ko ngayon? Oo nga. Saan ko nakuha ito? Ewan ko. Sabi asawa. Pastora din asawa niya. Naku, sabi niya, ito ang dahilan. Na-epektuhan siya nung nakipagkamay siya doon sa tao at nalaman niya yung taong yon ay may alam sa occultism at may libro daw ng occultism. Yung taong yon ay possessed by demons. Kasi nagpa-practice ng occultism. Naku, gabi-gabi na pala mga kapatid. Dito na lang. So ngayon, yung kapatid na yon, yung pastor na yon, kinabukasan, sinabi niya sa church, mga kapatid, napaka-humble ng taong yon. No? Hindi siya nahiya na sabihin lahat yon at nagpakababa siya. Pag-pray niyo ako, ganito ang nangyari. At siya lumuhod sa kongregasyon to pray for him at pinadalangin nila. Sabi niya, Pastor June, pag ganon, hindi pala tayo dapat basta makipagama. Or, pagka ganon, magpipray dapat kaagad tayo. Ang problem niya, hindi kaagad siya nakapag-pray. So, yun ay lesson. Be on guard. So, purinan pa rin sa panagin, nakapasok yung demonyo. No? Kapanghamangha yun, yung 2 years nang nawawalang kutsilyo, biglang hawak niya. At kaya sa panagin, tatastasin niya yung bibig niya, ayun pala, gustong itarak sa lalamunan niya. Buti nandiyo yung asawa niya at hawak-hawak yung kamay. So, purihin ang Panginoon. So, tayo po mga anak ng Diyos, may kapangyarihan tayo at kapamalaan. Binigay ang Panginoong Hesus
na labanan ang kapangyarihan ng kadiliman. We have power to cast out demons. We have power to destroy the works of the devil. Kasi ang kapangyarihan at kapamahalaan natin, yan ay pinahiram sa atin, ipinagagamit sa atin ng Panginoong Hesus. Ang authority and power ni Jesus ay siya ring authority and power na pinagkatiwala sa atin. Ang anointing ni Jesus, siya ring anointing na dumadaloy sa bawat isa sa atin ng mga manampalataya. So, God bless everyone mga kapatid. Pagpatuloy po natin itong pag-aaral. Interesting topic na ito. Napakahalaga sa next week, sa Tuesday uli. Ano po? Heavenly Father, marami po salamat sa iyong biyaya na nakikita namin ang kapangyarihan that He, Jesus, who lives in us is greater than He who is in the world. Marami po salamat. Dalangin namin na ang video na ito maipasa, ma-share namin sa mga pastor, sa mga evangelist, sa mga kapatiran, sa mga kamag-an, sa mga friends namin sapagkat napakahalaga po, Panginoon, na maintindihan ng mga manampalataya kung ano ang labanan na amin pong tinatahak araw-araw. We have enemies, and those enemies, the devil and his demons, are defeated enemies. They are defeated foes in the name of Jesus. Colossians 2:15, na iniwan ni Jesus si Satanas, sinamsama niya ng sandata at iniwan niya sa hayag na kahihiyan. Defeated si Satan 2,000 years ago. Nung nabuhay si Jesus, nagtagumpay. Si Jesus nagtagumpay ang kaharian ng Diyos. At ang victory na yan, Panginoon, ay ibinabahagi mo sa church, sa body of Christ, sa amin na mga anak ng Diyos. We have the victory, Jesus, kaya pala tinawag sa Bible that we are more than conquerors. Maraming po salamat, Panginoon. And Lord, bless all these people, Panginoon, nakasama na sa Bible study, even those na makikinig, mag-aaral through this video after this live stream. Bless them, Lord, and anoint them to understand the deep things of the Spirit, and let your presence possess them, fill them with your Spirit. In the name of Jesus. Lord, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of Jesus. God bless everyone. So, let's share this video sa mga tao, sa mga church members. God bless you po.